Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala na pong bayad ko, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So, ang topic natin ngayon for today's reflection. Masama ba ang magkamal ng maraming kayamanan? Ito ba ang magpapahamak sa'yo? O ito ang magdudulot ng kabutihan? Pero bago yan, no, update po natin kay Pope Francis. Sa ngayon ay nagkakaroon ng public viewing po doon sa St. Peter Basilica. At bukas, ang alam natin ay ililibing na po siya. So yan, tribute po natin sa kanya habang hindi pa siya nililibing. Sabi sa mga Hebreo, chapter 13, verse 5, huwag kayong magmukhang pera, masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. So, rin po na, malinaw. Sinasabi dito, dapat maging kontento tayo kung anong sa ngayon ang meron pa. Hindi naman niya sinasabi dyan na huwag kayong magpakayaman. Hindi po, no? Marami ang nagsasabi kasi o nagkakamali, akala nila masama po ang yumaman. So, sabi nga ni Lord, hindi pwedeng pagsabahin ang paglilingkod sa Diyos at sa pera. So, kung titignan po natin, ang pera po ay tools lang o neutral lang o ginagamit lang natin. Wala naman niyang kakayahan manira ng tao o kung ano pa mang bagay. Yan ay ginagamit lang natin sa pang-araw-araw nating buhay. Kung sa kabutihan, di ba? Yan ay pang matrikula, enrollment. Yan ay pambili mo ng pagkain. Yan ay pantulong mo sa iyong mga kamag-anak o sa kapwa-tao natin at kung ano-ano pang mga pangangailangan ng bawat isa sa atin. At nagiging dahilan din to sa magandang relasyon, no? Kung pinoprovide mo yung mga pangangailangan ng iyong pamilya. So, ibig sabihin, huwag po nating sambahin ang pera. Dahil pag sinamba mo naman at nagkamal ka ng maraming kayamanan, ginamit mo ito sa masama, no? Halimbawa, sa panahon natin ngayon, election. Yung ibang politician ay pag alam nilang malakas yung kalaban, magbabayad sila ng tao para ipapatay yung kalaban. O kaya naman magbo-vote buying at kung ano-ano pang mga masasamang gawain ang kanilang ginagawa. Lalo na po ngayon, no, sa social media, kung makita natin, nandiyan yung Instagram, yung mga nagtutur, namamasyal sa Pilipinas, lalo na sa ibang bansa. Minsan pa nakukumpara mo o naiinggit ka sa kapwa mo. Halimbawa, diba? Ikaw nakakapasyal ka lang sa probinsya. Yung kakilala mo, yung dati mong kaklase, kaibigan, nasa ibang bansa sila, nasa Japan, South Korea, nasa Europe sila. So, ibig sabihin, naiinggit ka dahil ikaw hanggang probinsya ka lang. Kaya nga sabi po dyan, makontento ka na kung ano ang meron ka, no? Kaya importante po dito ay i-count natin yung blessing natin sa araw-araw nating pamumuhay. Halimbawa, pumasok ka ng umaga, nakauwi ka ng safe sa bahay nyo, isang malaking blessing na po yan. Walang nagkakasakit sa pamilya mo, isang napakalaking blessing yon. Kompleto yung pagkain mo, may mid-snack ka ba? Isang blessing po yan. Walang problema sa pamilya, meron kayong peace of mind, maayos kayo ang pakikitungo nyo, blessing po yan. So yung mga bagay na meron ka, huwag mo lang yung kumpara sa iba. Ngayon, kung gusto mas marami pang pera, magkamal ng mga property, kayamanan, kapangyarihan, pagsikapan mo. Pero hindi dun sa masamang bagay. Siyempre, napaka-importante po yung relasyon sa Diyos. No, para masiyahan ka, kailangan may relasyon ka sa Diyos. Kahit pag wala kang relasyon sa Diyos, gusto mong yumaman, gagawin mo lahat, no? Magbebenta ka ng illegal na droga, magnanakaw ka sa bangko, o kung ano-ano pang masasama para lang makamit mo yung pangarap ng maraming pera. So, ibig sabihin po, yan ng pera talaga ay panggamit lang ng tao. Huwag po natin gawing Diyos yan.
kumapit po tayo no, dun sa sinabi ni Lord na makontento ka na kung ano meron ka dahil hindi naman kita pababayaan o iiwan. Yan po, no, malinaw po sa ating lahat. Yan po ang lagi natin nilagay sa ating isipan. Kung ano meron muna, masiyan muna po tayo. No, hangarin na muna natin pag kaya na po natin yung ibang bagay. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog na may problema sa pamilya, sa financial, at sa kalusugan. Sabihin mo ko sa napakasimpleng dasal na kung kayo maniwala at magtiwala sa Diyos, tsak yun pagkakalob sa iyo sa tamang panahon. Sa tayo manalangin, Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin mga may iniindang karamdaman ngayon. Lalo na po ang aming Tita Mila. Loobin niyo po na makarecover na ng tuluyan. Bumalik ng kanyang kalakasan. Ingatan niyo po lalo at gabayan, lalo na po aming Tito Rolly na siyang katuwang niya sa mga oras na ito sa panahon ng pagsubok o karamdaman. Ganon din po sa lahat po ng mga may karamdaman ngayon. Ipuhin niyo po ng inyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po. Tanggalin niyo po ang kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. At ganoon din po sa pamilyang nagkakainggitan o nagkakasiraan dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapagpasensya at higit sa lahat, mapagmahal sa bawat miyembro ng pamilya. At ganoon din po sa financial Lord na kailangan po namin lahat. Lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala talaga. Ultimo pambili ng 1 kilo lang ng bigas. Pinoproblema pa kung paano nila iraraos ang kanilang pamilya. Yakapin niyo po ng mahigpit at gabayin niyo sila. At patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. At yung kaluluwa po no, ni Pope Francis, Lord, patawarin niyo rin po. At salamat po dahil binigay niyo siya sa amin bilang sanghuwaran, Panginoong Yesus, na kagaya mo na naging mapagkumbaba, matulungin at nagpakita ng pagmamahal sa kapwa. Ang lahat ng ito iniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Yesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Jesus, Espiritu Santo. Thank you very much po.